that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ito po ang araw para tayo magsaya at para tayo magpuri sa ating Panginoon. Pero bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-awit, pag-inta, at pagpupuri sa Diyos, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Tayo po'y tumayo. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo, at tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord God, in this place. Thank you, Lord God, sa araw po na ito. Salamat dahil kayo ang Diyos na dahilan kung bakit po kami ay narito, Panginoon. Lord, we pray that you ready our hearts. Ihanda niyo po ang puso ng bawat isa to worship you and to glorify you. Nanawa po, Panginoon, sa oras na ito, we will let go of any worries or ano ba man pong iniisip namin, Panginoon. And that we will focus our eyes on you, Lord Jesus. Lord, may we cherish this moment that we will worship you together with your children, Lord. Lord, maibigay nga po namin ang the best na papuri for you alone because you deserve all the praise and thanksgiving. At tunay nga po, Panginoon, you desire a worship that is from a whole heart. Kaya po sa oras na ito, let's worship Him na hindi po half-hearted, but buong puso po natin siyang papurihan, buong puso po natin siyang dakilain. So Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your love. Tunay nga po, Panginoon, ano man ang aming pinagdadaanan, mahirap, madali, maganda, pangit, you are always good and you will always be good sa aming mga buhay. Kaya po sa oras na ito, sa araw na ito, we will sing of your goodness. We will declare that you are good. We will declare that you are faithful, Lord God. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng buhay, binigyan niyo po kami ng lakas. At ang lahat ng ito ay para sa iyo lamang, aming Panginoon. So Lord, we glorify you. We lift up your name. Sa oras na ito, we will give our best worship and praise to you, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Let's worship Him together. Hallelujah. Let's sing. Hallelujah.
Jesus, you have declared in your words that all things work together for the good to those who love you and are called according to your purpose. So Lord God, this morning we declare, Lord Jesus, our gratefulness to you. Salamat, Panginoon, dahil niligtas niyo kami. And because you have saved us, we now have the ability to love you. And Lord, thank you for calling us for a purpose, Lord Jesus. Kaya po, Panginoon, because of you, because of your grace alone, we can declare that you are good. And you are always good, Lord Jesus. We will sing your praises. We will sing your praises, Lord God. Sa ating pong pagpupuri sa Panginoon, ang nais po niya ay pagpapakumbaba sa ating mga puso. And for right now, at this moment, let's humble ourselves before God. Let's say we cannot do anything apart from you, Lord Jesus. That's why right now, we bow before you. And we will lift your name up. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We will run to your throne of grace. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Let's sing. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How
came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I come to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Let's all declare. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Let's declare God here and now. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God here and now. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever yours. Let's declare I'm yours. I am yours forever yours. I am yours Worship you, Lord God. We praise your name. Be glorified. Be magnified. Oh, we lift you high. Oh, we worship you. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified.
Lord, we worship you. Hallelujah. We acknowledge your presence, oh God, in this place. Lord, we worship you. Oh, Rabashikandara Baba Bayete. Father God, once again, Lord, we lift up your name in this place. Acknowledging, Father God, that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords of our life. You are the great I am. You are the beginning and the end. Because you are the Alpha and the Omega. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil muli mo kaming itinako sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, sambahin, dakilain, luwalhatiin at patuloy na itanyag ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat po, Father God, dahil ikaw ang Diyos na sasama sa amin sa aming pong paglalakbay sa taong ito ng 2026. Ito yung season, ito yung taon, ito yung panahon na aming ilalagak ang aming lubusang pagtitiwala sa iyo. Na tunay nga po, Panginoon, hindi yung plano namin, kundi yung plano mo ang mangyari at maganap sa aming pong mga buhay. Aming ipinagkakatiwala ang aming buhay sa iyo po, Panginoon. We surrender our will, our plans unto you. Lord, salamat din na sa amin pong patuloy na paglalakbay, hindi mo lamang kami sasamahan, kundi empower mo kami, Panginoon. Lord, palalakasin mo ang bawat isa. At higit sa lahat, mga salita mo ang patuloy namin panghawakan. Kaya, O Diyos, minsan pa, patuloy na katagpuin mo ang iyong mga anak na nandito po sa lugar na ito. Mag-usap ka po, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, kanilang maunawaan kung anong buhay, anong kalooban mo ang kanilang lalakaran sa taong ito ng 2026. So, Father God, minsan pa, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y Hallelujah. Isa po mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Muli, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Amen. Malungkot yung iba, walang katabi. Amen. Praise God. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ngayon ay nasa pangalawang linggo na po tayo ng taon ng 2026. At habang lumilipas ang mga araw, ang linggo, tayo po ay nagiging excited sa mga gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo po ay nagiging excited dahil alam natin simula pa lamang na pagtungtong ng taon ng 2026, meron na pong ginagawa ang Diyos. Amen? Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, meron nang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Muli, palampakan po natin ang ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, kung ating pong babalikan yung ating pong mga pinagsaluhan na salita ng ating pong Panginoon, ating pong naunawaan kung paano
itong si Maria na lubusang nagtiwala, nanampalataya, at isinorender niya ang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos sa kanya. Siya po ay ginamit ng lubusan ng ating pong Panginoon. At yung kanyang pagtitiwala at pagsunod sa ating pong Panginoon, at higit sa lahat, yung kanyang lakaran, ang kalooban ng Diyos sa kanyang pong buhay, yung kanyang ginawa, yung kanyang buhay ay patuloy na pag-uusapan at pag-aaralan ng lahat ng mga mananampalataya na patuloy na susunod sa ating pong Panginoon. Amen? Praise God. So, nakita po natin na noong nakaraang linggo, napakalaga na palagi po natin huwag kakalimutan yung salitang binitiwan ni Maria, that be it unto me according to your word. Amen? Na napakalaga sa buhay ng isang tao kung nais niya na malakaran ang kalooban ng ating pong Panginoon, maging masunurin siya sa salita ng ating Diyos. Maging masunurin siya sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Dahil sa ating pong journey, sa ating pong mga buhay, itong taon ng 2026, wala po tayong ibang panghawakan, magiging ilaw, magiging guide sa buhay po natin, sa ating pong paglalakbay, kundi ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, nais ko po ihanda po natin ang ating pong mga sarili, at yung pag-aaralan po natin ay manggagaling po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, beginning verse 1. Okay? Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Sa Tagalog ay sa aklat po ng Mangangaral, Kabanatang 3, Talatang 1. Anong sabi po ng salita ng Diyos sa aklat na ito? Sabi ko noon, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa Tagalog, may kanya-kanyang panahon na itinakda ang Diyos sa silong ng langit. Amen? Ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa umagang ito ay trusting God in every season. Especially in this season that we have, especially in this year of 2026, trusting God is very important. Sabi mo sa iyong katabi, trusting God in your life is very important. So makikita po natin na sa bawat buhay po natin, sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon, sa bawat season na meron po tayo, napakahalaga yung tinatawag na pagtitiwala. Na hindi lamang tayo sa tao magtiwala, kundi higit sa lahat sa Diyos. Dahil siya ang may alam ng simula, gitna at dulo ng ating buhay. Gaya ng lagi natin sinasabi, He is the author of our lives. Siya ang may akda ng ating buhay. At higit sa lahat, siya ang nakakaalam ng ating pong kinabukasan. That's why we need to trust Him fully in our lives. Na patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Na hindi lamang sa panahon ng ayos sa buhay, kundi anumang sitwasyon, anumang season, anumang kalalagayan, we need to fully trust Him. Amen? So, trusting God in every season means acknowledging His perfect timing. Na yung ina-acknowledge po natin yung laging perpektong kilos at galaw ng Diyos sa ating pong mga buhay.
Not only that we acknowledge His perfect timing, but surrendering to His plan. Ibig sabihin, if we are willing to surrender to His plan, hindi na yung plano mo ang masusunod, kundi kung ano ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? At ito ang napakaganda. Why we need to surrender to His plan in our lives. Kasi po, hindi nag-isip at hindi nagplano ang Diyos sa lahat ng tao na ang kanyang buhay ay mapapaliwara o ang kanyang buhay ay mapapahama. Bagkus ang Diyos, ang lahat ng kanyang plano sa ating pong mga buhay ay pawang magaganda. Amen? Because His plan to each and every one of us is always good. At walang ibang makikinabang nito kundi ikaw. So kung ganito ang plano ng Diyos, we need to surrender in His plan. Kailangan yun ang i-allow natin na mangyari at maganap sa ating pong mga buhay. Because God knows what is the best for us. Ulitin ko, God knows what is the best for us. Jeremiah chapter 29 verse 11, anong sabi doon? For I know the plans I have for you. Tayo, nagpaplano pa lang tayo, iniisip pa lang natin, but God, He knows already what is the best plan for you and for me. Alam na niya. And what is the plan of God? Ano ang plano ng Diyos? Plans to prosper you, not to harm you. Yes, may mga panahon na may mga tao, they want to harm you. May mga panahon na may mga tao, gusto nilang ikaw ay kanilang saktan. Gusto nilang gumawa ng hindi maganda sa iyo. Gusto kanilang pagsamantalahan. But God's plan for us is always good. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So, kung ang plano ng Diyos para tayo ay pagpalain, hindi para tayo ay saktan, para tayo ay bigyan ng magandang kinabukasan, so anong gagawin natin? So we need to fully trust Him and surrender all our life, even our plans, even our future to Him. Kung yung magulang na natin dito sa ibabaw ng lupa, ang laging iniisip nila ay yung iyong ikakabuti. Na ikaw ay magkaroon ng maayos at magandang kinabukasan, magandang buhay. What's more pa kaya yung tatay natin na nasa langit? Na siyang may akda ng lahat ng bagay. Yung magulang natin nag-iisip nga ng magandang ikakabuti natin, magandang kinabukasan natin, but sometimes they doesn't know what is our future. Pero ang Diyos, alam na niya kung ano magiging future niya ng bawat isa. Amen? That's why in this year of 2026, we need to put fully our trust unto Him. Ilagak natin ang lubusan ng ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Kanya. So trusting God in every season means acknowledging His perfect timing, surrendering to His plan, and walking by faith.
walking by faith, na sa ating paghakbang, sa ating paglalakbay, no, sa journey ito ng buhay na meron po tayo for this 2026, we need to walk by faith. Not by sight, not by feelings. Amen? But by faith. Why we need to walk by faith? Because sometimes the path o yung daan o yung journey na meron tayo, minsan pag ginamit natin yung sarili nating kaisipan at pangunawa at mga paningin para bagang hindi klaro, hindi malinaw. It is unclear. Even though it is unclear in our mind, it is unclear in our seeing, but we need to walk by faith and continue to trust Him. Amen? Para ba lang yung butil o yung buto na ibinaon mo sa lupa. Di ba? Ano ang expectant ng isang tao na nagtanim at nagbaon ng butil o buto sa lupa? Na paglipas ng ilang araw, paggising niya isang umaga, makikita niya na yung butil na yon ay tumubo. Umaasa siya, nananampalataya siya at nagtitiwala siya na yung buto na yon ay tutubo. Pero hindi ibig sabihin na pag tumubo, ay 100% na siya ay mabubuhay. Na 100% na ito ay mamumunga ng maayos. Walang nakakasigurado. Pero, bilang isang individual na nagbaon ng buto, hindi ka lang nananampalataya at naniniwala na ito'y tutubo at darating yung eksaktong panahon, ito ay lalaki, ito ay magiging luntian, ito ay mamumulaklak, at ito ay mamumunga, at ang bunga ay iyong mapapakinabangan. That's why, in our journey in this year of 2026, trusting God is very important. So to enjoy our journey in this season or in this year of 2026, we need to understand some truths. Kailangan maunawaan po natin ang mga ilang katotohanan para ikaw at ako, anumang pagdaanan natin, anumang nakaambag na mga bagay-bagay at pangyayari sa buhay po natin o sitwasyon sa ating pong paglalakbay this year of 2026, we can still enjoy our journey. Amen? Sino dito ang excited na sa kanyang journey, sa kanyang paglalakbay, no, sa taong ito ng 2026, ay gusto niya, nag-i-enjoy siya? Di ba ang daming mga naglalakbay o ang daming bumabiyahe na hindi nila nai-enjoy ang kanilang trip? Yung iba, nag-aalala, baka mamaya mahilo siya. O nag-aalala siya, baka sumuka siya. Amen? Ang daming agam-agam, ang daming pag-aalala. Pero kahit na may mga ganoon na mga panahon at sitwasyon sa ating buhay, pero ang mahalaga, nag-i-enjoy ka ba? Di ba? Yung iba naman, yung iba natatakot, nahihilo, nasusuko
ka, pero iba, yes! Woo! Gumagano pa eh. Amen? Inilalabas pa yung ulo sa bintana. Woo! Talaga naman, ang sarap ng hangin, di ba? Yung iba na, pag naka-pick up, nandun sa likod, yes! Umisigaw-sigaw pa. Nag-enjoy. Pero hindi ibig sabihin na wala nang struggle. Hindi ibig sabihin na wala na silang pagdaraanan doon sa kanilang journey na yun. Pero ang tanong, are you enjoying your journey? Amen? Pero kapatid, if we understand these some truths na base sa salita ng ating pong Panginoon, may enjoy natin ang ating pong paglalakbay. Sabihin mo sa ikatalit, kapatid. Sabihin mo, kapatid. Excited ka na ba? Sa iyong paglalakbay na punong-puno ng kagalakan. So, number one truth na kailangan natin maunawaan so that we will enjoy our journey in this year of 2026. Number one, God ordains every season for a purpose. Na ang Diyos ang siyang nagtakda na sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon, sa bawat kalalagayan na meron po tayo sa ating pong paglalakbay, ito ay inordain ng Diyos. Not only God's ordained, but He ordains with a purpose. Merong layunin ng Diyos. Hindi man tayo pare-parehas ng ating pong mararanasan for our journey, pero mahalaga na unaman natin that everything, sa lahat ng mga nagaganap at nangyayari sa ating pong buhay, we understand that this is God's ordained. Ito'y itinakda ng Diyos at merong layunin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, merong layunin ng Diyos sa iyong kalalagayan ngayon. So, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, every season has divine purpose. There's a time for everything and season for every activity under the heaven. Merong divine intent or divine purpose ang Diyos. So kung merong divine intention and purpose ang Diyos sa lahat ng pangyayari, sa lahat na nagaganap sa ating buhay, hindi ako mag-aalala. Amen? Amen? Hindi ako mag-aalala. Kahit na itong bagay na ito sa isipan ko nakakatakot, sa isipan ko ito ay nakapag-aalala, sa isipan ko pwedeng ito ay panghinaan ako ng loob. Pero kapatid, if we understand that this is God's divine intention and purpose, hindi ka mag-aalala. Kasi hindi aalaw ng Diyos na mangyari ang lahat ng bagay sa buhay natin na ikaw ay papabayaan ng Diyos. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Yun ang maganda sa mga mananampalataya. Hindi iaalaw ng Diyos na mangyari at maganap ang mga bagay na ito kung ikaw ay kanyang pababayaan. Pangalawang truth. Trust God even when you do not understand. Patuloy na magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan. Minsan nagtatanong ako, Panginoon, bakit nangyari? Panginoon, bakit nangyayari ito sa buhay ko, sa pamilya ko? Panginoon, bakit nangyayari ito?
sa aking negosyo, sa aking hanap buhay. Panginoon, bakit nangyayari ito sa aking anak? Kahit na meron kang ganong mga katanungan, patuloy mong ilagak sa iyong mga sarili, sa iyong buhay, that always trust God even when you do not understand. Yun nga maganda eh. Yung hindi mo nauunawaan, pero patuloy ka pa rin nagtitiwala sa Kanya. Amen? At dito na pumapasok yung tinatawag na pananampalataya o tinatawag na faith. Because faith sees beyond feelings. Ito ang problema natin. Kaya tayo naapektuhan, ang hirap natin umusan. Hindi natin na-enjoy yung ating journey, yung paglalakbay po natin. Kasi hindi na nga natin naunawaan, ayaw pa natin ipagkatiwala sa Diyos. At hindi yun. Meron pa. At masyado tayong nakadepende doon sa nararamdaman natin at sa nakikita natin. Yun ang problema ng maraming mga tao ngayon. Kunting sitwasyon, nagre-react. Kunting kalalagayan, nagre-react. Nagre-reklamo. Amen? Pero kung nauunawaan mo na ang lahat ng bagay na nangyayari sa ilalim ng langit ay may kapahintulatan ng Diyos at merong layunin ang ating pong Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Amen? Hebrews chapter 11 verse 1. Ano sabi mo doon? Now faith is confidence in what we hope for. Meron kang inaasahan pero punong-puno ko ng confidence. Meron kang inaasahan pero punong-puno ka ng kumpiyansa. Yung iba, meron kang inaasahan pero parang hindi excited. Parang punong-puno ka ng takot. The word confidence means punong-puno ka ng pagtitiwala. You are full of confidence. You are full of trust. Na yung pag-asa niyo ay mangyayari at magaganap at magmamanifest sa buhay mo. Amen? So now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hindi mo pa nakikita. Pero meron ka ng assurance na ito'y mangyayari at magaganap. Ito nga, yung minsan sinasabi natin, hyper faith yan. Yung inaangkin mo na pero wala pa. Ginagawa mo na pero wala pa. Nilalakaran mo na, dinideclare mo na, pero wala pa. Amen? Parang ganito eh. Yung mga nanliligaw ba? Mag-girlfriend ko yan. Pero hindi pa nanliligaw. Amen? Yung sobrang tiwala niya. Amen? Kung yung mga ganun ng mga lalaki, ganun na mag-isip, tayo pa kaya nakilala natin ang ating pong Panginoon? Na pag meron tayong hiningi, sabi nga, pag ikaw ay humingi, ano na ang gagawin mo na? Ariin mo na? Natanggap mo na? Hallelujah!
sa kanyang mga magulang, na doon sa kanyang isipan, sa kanyang puso, hihingi ako kay nanay, kay tatay ng ganito. Pero huwag na, baka pahihindihan ako. Ay, huwag ka nang lalapit. Kaya nasabi ng banal na kasulatan, maging kagaya kayo ng mga bata. Kasi ang bata, pag lumapit sa kanyang mga magulang, kahit anong kanyang hingin at kanyang anong sabihin, naniniwala siya at umaasa siya na ibibigay ng kanyang magulang. Alam niyo, kaya nga natuturingan tayong mga baliw minsan dahil hindi nila maunawaan yung ating pong pananampalataya. Na minsan, sobra yung ating pagtitiwala at yun ang maganda. Dahil kilala mo ang Diyos. Amen? Kilala mo siya. Kaya ganoon ka. Ganoon yung assurance mo na hindi mo pa nakikita, pero inaangkin mo na nasa iyo na. Amen? Parang tahimik po kayo. Amen? Ano bang mga inaasahan nyo at ini-expect nyo na gusto nyo mangyari sa inyong buhay itong taon ng 2026? Amen? Believe, have faith in all those things. Amen? At kapatid, mangyayari at magaganap sa buhay mo. Yun ang pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Yung meron tayong faith sa Diyos. Pangalawa, God works in hidden ways. Romans chapter 8, verse 28. May mga panahon na ang Diyos ay gumagawa, kumikilos sa ating pong mga buhay na minsan ang hirap itong maunawaan. At ang hirap intindihin. Sabi ng Bisaya, intindihin. Amen? So, Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay kumikilos. At ang lahat ng kanyang gawa at kilos ay laging mabuti sa iyo. Sa ating pong patuloy na pagtitiwala sa ating pong Panginoon, patuloy tayong maghintay sa Kanya. Last year, we waited a lot doon sa mga pangako ng ating pong Panginoon para magkaroon ng katuparan. Same thing this year. We need to wait more. Because waiting season are not wasted season. Ulitin ko. Waiting season is not a wasted season. Marami sa atin, ganito natin tinitignan sa panahon ng ating pong paghihintay. Habang inihintay natin ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay, na ito ay magmanifest at mangyari, dahil naghintay tayo ng matagal, sinasabi natin, nagsayang lang ako ng oras at panahon sa aking paghihintay. Kung ikaw ay naghintay at ginamit mo ayon sa iyong karunungan, kaalaman, at ikaw ay naghintay sa tao,
yes, it's a wasted season. But if you waited unto the Lord, it's not a wasted season. Because in your waiting, you need to exercise your faith. Ulitin ko, in your waiting, you need to exercise your faith. Walang taong naglaan ng panahon sa kanyang paghihintay nang hindi niya pinagana ang kanyang pananampalataya. Ang the best example dyan, yung mga magsasakay. Amen? Na habang hinihintay nila yung paglaki, paglago, pamumulaklak, pagsapaw, at pagdating ng pag-aani ng kanilang itinanim o isinabog na pula ng palay, habang excited sila, punong-puno ng pananampalataya ang kanilang puso na umaasa sila at nananampalataya sila na sila'y bibigyan ng Diyos ng magandang ani. Wala naman sigurong normal na tao na nagtanim, nagsabog ng pula, amen, inalagaan at hinintay ang pag-aani at ini-expect niya kunting ani lang. So, we need to wait. So, waiting season is not a wasted season. Isaiah chapter 40 verse 31. Kasi sa panahon ng ating pong paghihintay, bagamat dumating ka man doon sa isang kalalagayan na nanghihina ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, pero meron pong pangako ang ating pong Panginoon. In our waiting, listen, in our waiting season, ito ang dapat mong tandaan. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord, sa ibang translation, but those who wait upon the Lord, okay, will renew their strength. Sila daw ay magpapanibagong lakas o sigla. Sino raw ang mga ito? Those who hope in the Lord, those who wait in the Lord. Tanong, kanino ka ba naghihintay? Kanino ka ba umaasa? Sa tao? But the Bible says, if you want to experience the renewing of your strength, you need to wait or put your hope and to the Lord. Sabi mo sa iyo katabi, kapatid, sa Diyos ka maghintay. Those who wait upon the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Sila daw ay tatakbo pero hindi manghihina. Sila daw ay lalakad ng lalakad pero hindi mawawalan ng lakas. Bakit? Sila ay pinalakas ng Diyos. Kapatid, walang ibang magpapalakas sa iyo sa panahon ng iyong paghihintay. Pag ikaw ay nagtiwala ng lubusan sa Diyos at tumasa sa Kanya, kundi siya lamang. Tandaan po natin, He is the source of our strength. He is the source of everything. Amen? Ang tao may limitasyon, ang tao mawawalan, pero ang Diyos never na mauubusan. That's why
That's why the Bible says, if you are weary, come unto Him. Amen? Pag ikaw ay pinanghinan, pag ikaw ay naguguluhan, kanino ka lalapit? Sa Diyos. Pangatlong katotohanan. Kanina, God's ordained every season for a purpose. Pangalawa, trust God even when you do not understand. Pangatlo, God's timing is always perfect. Amen? God's timing is always perfect. Hindi siya advance, hindi siya huli. Laging naka-timing. Laging nasa tamang panahon, nasa tamang oras. Kahit ikaw ay mahuli, pero ang Diyos ay hindi mahuhuli. Pag ikaw ay advance, ang Diyos ay hindi magiging advance. Dahil sa Kanya, meron siyang isinet na tamang oras, tamang panahon sa buhay mo, sa iyong sitwasyon, at sa iyong kalalagayan. Amen? Kaya nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng loob because God's timing is always perfect. Pag panahon na para tanggapin mo yung kanyang biyaya, yung promotion na hinihintay mo, yung blessing na hinihintay mo, yung answered prayer na hinihintay mo, amen? Yung kakalingan na matagal mo nang itinutulong sa Diyos, yung pag-hit mo ng Diyos sa asawa mo, sa anak mo, kapatid, mangyayari sa panahon na itinakda ng Diyos. Amen? Ang problema natin, tayo ang gumagawa ng tamang panahon sa buhay ng ibang tao at sa ating sitwasyon. Mali! Kailangan hayaan natin na ang Diyos makita natin, malakaran natin yung tamang oras at tamang panahon na kilos niya sa bawat sitwasyon at sa bawat buhay natin. Kapatid, pag nangyari, na-hit mo yung perfect timing ng Diyos, ang unang lalabas sa iyong mga labi, wow! Thank you, Lord. Para kang nanalo ng wedding. Wow! Ang masakit, pag merong kilos ang Diyos, hindi ka napapawaw. Pero pag nanalo ka ng wedding, wow! Yun ang problema. Why God's timing is always perfect? Number one, because God's clock is never late. Habakkuk chapter 2, verse 3. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false, though it linger. Ano sabi niya? Though it linger. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Ulitin ko. It surely come. It will not delay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. It surely come. It will not delay. Yung LBC nga, nadi-delay. Yung shopping nga, nadi-delay. Amen. Yung tao, nadi-delay. But God, when He said to do something, He will do it. Walang delay-delay sa Kanya. Pag dumating na yung panahon, walang pwedeng pumigil nito. Kahit nang minsan pa sabi natin, kung hindi sa Kanya, sana hindi na delay.
Alam nyo, kaya hindi natin na-enjoy, masyado natin pinu-question lahat ng nangyayari. Alam nyo, para ma-enjoy natin yung bawat kilos ng Diyos, let it flow. Amen? Mag-flow ka lang. Tayo mo lahat na nga, naghahalakakan, ikaw nakasimangot pa rin. Lahat na nga, nagpupuri sa Diyos, ikaw pa. Let it go! Ganun din sa ating po, Panginoon. Pag meron siyang ginawa, huwag ka nang mag-resist. Huwag mo nang questionin. Let it flow! So that you can enjoy. Amen? God's plan is never late. Pangalawa, impatient can lead to mistake. Impatience lead to mistake. Alam niyo kung bakit marami nagkakamali? Bandang huli, nagsisisi, masyadong akurado. Amen? Hindi marunong tumahimik. Amen? Hindi marunong maghintay. Mga magsasaka, di ba pag nagbabad ka ng binhi, pag inapura mo, magiging pangit ang tubo. Pero pag nakuha mo yung eksaktong oras ng pagbababad at inahon mo, makikita mo maganda ang tubo. Kaya tama yung kasabihan, lahat ng pinilit ay kayo nagsabi ha? Okay? Lahat ng pinilit mo ng maganda. Amen? Kaya, let it flow. Hayaan natin. No? Hayaan natin yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. 1 Samuel chapter 13, verse 8 and 9. Why impatience can lead to mistakes. Ito yung panahon na si Haring Saul, dahil hindi siya nakapaghintay, nag-aapura siya. Amen? Yun ang naging dahilan para siya ay maalis bilang hari ng bayan ng Israel. Paano ang nangyari? 1 Samuel chapter 13, verse 8 and 9. Gusto kong basahin ito at maging leksyon sa bawat isa po sa atin. He waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. And Saul's men began to scatter. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. Ito yung mga time na walang binigyan ng authority para mag-alay ng burnt offering o ng fellowship offering, kundi ang pari o propeta ng Diyos. Pero dahil yung sinabi ni Samuel na siya darating sa araw na yon, hindi siya dumating, sobrang nag-alala itong si Haring Saul dahil yung mga sundalo ng bayan ng Israel ay nag-scatter na. Dahil sila ay nilulusog na ng mga kaaway. Nagkaroon siya ng takot. Imbis na magtiwala sa ating Panginoon at hintayin yung tamang panahon
pinakailaman niya yung dapat na hindi niya dapat gawin sa kanyang buhay. Kaya nga, yung mga pakialamero at pakialamera, amen, wag yung gagawin ng isang bagay na hindi naman ibinagagawa sa inyo. Kaya ko naman, Pastor. Alam ko naman yung aking gagawin. Hindi nga ikaw ang binigyan ng responsibilidad. Kaya minsan, huwag kang magagalit pag sinabihan ka, pakialamera ka. Si Saul, hindi nakapaghintay, pinakailaman ang isang bagay na hindi naman otorisado na dapat niyang gawin, ginawa niya. Pero kung titignan mo, napakaganda. Yung kanyang ginawa. No, nag-alay siya sa Diyos. Pero hindi karapat dapat na siya mag-alay. Hindi siya otorisado na mag-alay, kundi ang propeta ng Diyos at ang priest lamang ng mga panahon na yun. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay nagkamali at yun ang naging daan para siya ay palitan bilang hari. Pangatlo, God knows the appointed time for your breakthrough. Ulitin ko. God knows the appointed time for your breakthrough. Alam ng Diyos. Hindi nagpapakasakali ang Diyos, kundi alam niya. Alam niya kung anong araw. Pati oras nga, alam niya. Kaya kung meron kang hinihintay na breakthrough sa iyong buhay, kapatid, wait ka lang. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, wait ka lang. Amen? Yung iba naman, kahihintay, hanggang inantok. Amen? Naghintay na walang kagalakan, walang excitement sa puso. Ang sarap kaya na habang hinihintay mo yung kaganapan ng pangako ng Diyos, excited ka. Punong-puno ng kagalakan ng iyong puso. Alam niyo kapatid, pag ganoon yung attitude natin, pag nangyari na ganap, ay grabe. Amen? Pero pag wala kang kagalakan, wala kang excitement sa paghihintay doon sa kaganapan ng pangako ng Diyos, kahit mangyari, wala kang reaction. But if we understand, that God knows the appointed time for our breakthrough, kapatid, magiging excited ka. Magiging excited ka. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Sabi mo sa katabi, kapatid, God can make all things beautiful in His time. Hallelujah! Ito yung sinasabi ko pa lamang kanina bago tayo magsimula. Na ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay pawang, mabubuti, maganda. That in His appointed time, He can make all things beautiful. Yung pangit na sitwasyon mo, yung malungkot na sitwasyon mo, yung nakakatakot na sitwasyon mo, yung punong-punong pangambang kalalagayan, kapatid, He makes all things beautiful in His time. Hallelujah! Not in your time, not in our appointed time, but in His time.
He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Kaya nga, kahit sino man sa atin, kahit ang inyong pastor, hindi ko at hindi natin kayang unawain, abutin, arukin ang kayang gawin ng Diyos mula simula, gitna hanggang dulo. Kaya ang dapat natin gawin, magtiwala sa Kanya. Amen? Magtiwala sa Kanya. Pang-apat, una, ano sabi po dyan? Na truth, God ordains every season for a purpose. Pangalawa, trust God even when you do not understand. Pangatlo, God's timing is always perfect. Pang-apat at panghuli, God's presence sustains us in every season. God's presence sustains us in every season. Kaya napakalaga yung presence ng Diyos, yung presensya ng Diyos sa buhay po natin in every season that we are in. Anumang season meron ka, anumang kalalagayan na meron ka, it's so important that we have the presence of God. Why the presence of God is so important, and also only the presence of God can sustain us. Una, God walks with us even in the midst of trials. Isaiah chapter 43 verse 2. Tingnan niyo po. Why God's presence is so important, and only God's presence can sustain us in every season, in every situation that we have. Ano sabi po dyan? Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. Hallelujah. Ito yung awitin, dumaan ka man sa ilog. Ganun pa, di ba? When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. It will not consume you. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Anong ibig sabihin niya? Ano mang pagdaanan mo na pagsubok, sitwasyon, season in your life, hindi ka maapektuhan dahil kasama mo ang Diyos. That's why God's presence is so important for us. Because only His presence can sustain us in every season that we have in our life. Dahil ang pangako ng Diyos, He will never leave us. Iwanan ka ng tao, iwanan ka na ng kaibigan mo, iwanan ka na ng mga taong natulungan mo, but God will never leave you. Pangalawa, His grace is sufficient. Ang kanyang biyaya ay sapat-sapat sa ating pong mga buhay. Hindi kulang, hindi kapos. Sabi nga, His grace is cut into pieces. Yung may butas, tapos meron kang kinat na isang bagay, yung eksakto doon.
Sabi nga rin, His grace is sufficient enough. Cut into pieces. Sufficient enough. Hindi kulang ang biyaya ng Diyos na iyong mararanasan sa iyong mga buhay. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But He said to me, ito yung patutuon ni Apostol Pablo na kanyang isinulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Hallelujah! Ito yung panahon na nanalangin sa Apostol Pablo, at sabi niya, hiningi niya sa Diyos na alisin na niya yung thorn of the flesh na meron po siya. Yun yung nagpapahirap sa kanya. Na sabi niya, meron akong gustong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Amen? Pero nung sabi daw ng Diyos sa kanya, when he asked God to take that thorn of the flesh that he has, my grace is sufficient for thee. Sabi mo sa katabi, kapatid, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat sa iyong kalalagayan at sa iyong sitwasyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So God can supply the exact grace we need for every season that we are in. Hallelujah! Kaya hindi ka mag-aalala eh. Dahil alam mo, sa bawat sitwasyon, sa bawat kalalagayan, sa bawat problema, sa bawat season na meron ka, merong isusupply na eksaktong biyaya ang Diyos sa iyo. Kaya nga ang tawag sa Kanya, He is our Jehovah Jireh. Amen? Our provider. Pag sinabing our provider, hindi lamang pera. Mukha kasi tayong pera. Kaya pag sinabing provider ang Diyos, laging pera ang nasa isip natin. So pag sinabing provider ang Diyos, He can provide all your needs. Pangatlo, His Word is our anchor. Psalms chapter 119 to verse 105. Your Word is a lamp for my feet, a light unto my path. Kapatid, hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak pag ang ginawa mong angkla ng iyong buhay ay ang salita ng Diyos. Hindi ka mapapahamak, hindi mapapaluwara ang iyong buhay pag ang salita ng Diyos ang naging ilaw sa iyong paglalakbay. That's why in our journey in this season of 2026, we need the Word of God. Use it as the light in our journey. Amen? Bilang ilaw, bilang gabay sa ating pong paglalakbay. And lastly, worship invites His presence. Alam nyo, kahit tuwing tayo nagkakatipon-tipon, hindi nawawala ang tinatawag na time of praise and worship. Panahon ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Because worship invites His presence.
And if we're able to invite the presence of God in every season that we are in, or in every problem that we have, then God's power will manifest. Okay? And when God's power manifests, something good will going to happen. Pag meron pong pagdaloy ng presensya ng ating Panginoon, merong pagdaloy ng kapangyarihan, at pag merong pagdaloy ng kanyang pangyarihan, merong magandang mangyayari. That's why worship invites His presence. Psalms 22 verse 3. Yet you are enthroned as the Holy One, you are the one Israel praises. So, dahil kilala ng mga Israelita kung sino ang kanilang Diyos, who is the Holy One, iisa lamang ang kanilang pinupuri at sinasamba, ang buhay na Diyos, si Yahweh, ang Diyos na nilalang ng langit at ng lupa. Because they understand the power of worship. Even in hard times, we need to praise Him, because praise attracts the manifest presence of God and renews our faith. Na-attract daw natin yung manifestation ng presensya ng ating pong Panginoon. Alam niyo, pag meron pong pagdalo ng presensya ng Diyos, pag ikaw ay natatakot, nakakalma ka. No? Subukan mo na pag ikaw ay galit na galit, pumunta ka sa presensya ng mga nakasimangon, mga taong punong-puno ng galit, sama ng loob, kapatid, lalong madadagdagan ang iyong galit at pagsisigaw. Pero pag ikaw ay pumunta, naglaan ng oras at nanatili sa presensya ng ating pong Panginoon, at nagsimula kang magpuri, sumamba sa Kanya, amen? Maniwala ka, paglabas mo, ibang-iba ka na. Amen? Ibang-iba ka na. The best example po dyan ay si Pablo at saka si Silas. Nung sila po ay ikinulong, nung sila ay nasa loob ng kulungan, hindi sila nagreklamo. Hindi sila nagalit. Hindi sila naglagay ng sama ng loob sa kanilang mga puso. At hindi nila sinisi kung sino-sino. Bagkus, nung sila ay nandoon sa loob ng kulungan, anong kanilang ginawa? Ha? Nag-usap yung dalawa. Sabi niya, halika. Silas, sabi ni Pablo, halika Silas. Kahit walang gitara, kahit walang keyboard, kahit walang beatbox, kahit walang bass, kahit walang sound system, halika, mag-worship tayo. Amen. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig. At nagsimula silang umawit, magpuri sa ating Panginoon. At alam niyo po, habang sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, dumaloy ang presensya ng Diyos at dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. At alam mo nangyari, sabi po ng Biblia, para bagang merong malakas na pagyanig na nangyari sa loob ng kulungan, at lahat ng kanilang mga tanikala, yung chains na meron po sila, bigla pong naalis. Ano mang tanikala, meron po tayo. Pag tayo nagsimulang magpuri, sumamba sa ating Panginoon, mapapansin natin, makikita natin, unti-unting masisira ang anumang tanikala na meron po tayo. Amen? Tanikala ng galit, ngit, uot, hindi pagpapatawad. Pag ikaw ay nagpuri, sumamba sa Diyos, mawawala yon at dadaloy ang espiritu ng pagpapatawad. Anong sabi doon? Acts chapter 16 verse 25 to 26. Sabi doon, about midnight,
Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Amen? Yung iba naman, hindi. Hindi nagpuri, hindi sumamba, pero nakikinig. Okay? When the other prisoners were listening to them, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Ibig sabihin, hindi lamang si Silas at si Pablo ang nakalaya, kundi pati yung ibang mga bilanggo nakinig lang. Amen? Kaya huwag kang magsasawa na ipangaral ang salita ng Diyos. Huwag kang magsasawa na magpuri, sumamba sa Diyos kahit magulo ang kukulit ng mga anak mo, ang titigas ng mga ulo. Ano? Kapatid, sa gitna ng ganyan mga sitwasyon sa loob ng iyong tahanan, magpuri ka, sumamba ka sa ating Panginoon, makikita mo, unti-unting merong mangyayari at gagawin ng Diyos sa buhay ng mga kasama mo. Pero kung sasabayan mo ng gawa, sasabayan mo ng galit, sasabayan mo ng dakdak, sigaw, amen? Walang mangyayari magandang pagbabago sa loob ng iyong tahanan. Gusto mong mabago ang atmosphere at sitwasyon sa loob ng tahanan, magsimulang magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Amen? At sigurado, pag dumalo yung presensya ng Diyos, dadalo yung kapangyarihan ng Diyos, pag dumalo yung kapangyarihan ng Diyos, meron magandang mangyayari. Amen? Praise God. Tayo po tumayo at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Nais kong i-exercise po natin yung ating pong napag-aralan sa umaga dito. As we continue to trust God in our journey in this year of 2026, not only we need to trust Him, but learn how to worship Him. Learn to praise Him. Whatever season that you are in now, anumang kalalagayan, anumang sitwasyon, anumang problema na meron ka, kapatid, now is the time that we need to worship Him. Because when we worship, we invite the manifest presence of God, not only in our lives, but also in our needs. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag mayroong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon, siya ay nandun sa kanilang kaligitnaan. Yes, ang Diyos ay nandito sa ating kaligitnaan. Dahil siya ay nandito ang kanyang presensya. At dahil nandito ang kanyang presensya, nandito ang kanyang kapangyarihan. At pag nandito ang kanyang kapangyarihan, merong magandang mangyayari sa iyong buhay. Hallelujah. Open your mouth and worship Him. Yes, open your mouth. Huwag kang maiiyak. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Worship Him. Kung naniniwala ka sa iyong napakinggan sa umagang ito, that worship invites the presence of God, that worship you invite the manifest presence of God. Open your mouth and start to worship Him. Where would I run but to the throne of mercy? Yes, Lord. Where would I kneel but at this cross of Christ? Declare this How song. great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, Yes, Lord. so beautiful. You are beautiful.
Yes, Lord, we worship you. We lift up your name on high. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Lord, we ask your presence, Lord, to continue to manifest in this place. Saturate your people, O God, with your presence. And let your power flow like a mighty river, O God, in this place. Not only in this place, but in everyone's lives. Lord, salamat po, O Diyos. We acknowledge your presence, O God, once again, Lord, in this place. Ura baba baba yende, shikara baba 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 yandara baba sakara baba, ura baba 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 yandara baba baba sakara baba, oh shikara baba yandara baba baba yandara baba. Hallelujah. Thank you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes. Oh Lord, Let's declare this word. for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Habang inaamin mo ang awiting ito, Oh Lord, habang idinideclare mo ang awiting ito, meron ng ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Meron ng ginagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon, sa iyong problema, sa iyong pangangailangan, sa iyong sakit at karamdaman. Meron ng ginagawa ang Diyos. I Hallelujah. sing praises to your name. Yes, open your mouth. Worship Him. Oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Lord, we sing praises to your name. Salamat po, Panginoon, dahil kami naniniwala, Ama, na meron ka ng ginagawa sa aming pong mga buhay, sa aming sitwasyon, sa aming problema, sa aming kalalagayan, at sa bawat aspeto ng aming pong mga buhay. Lord, salamat po dahil lahat ng tanikala ay iyong sinira at winasakla. Salamat po, Ama, patuloy na bigyan mo ang bawat isa sa amin ng isang pusong laging nagpupuri at sumasamba sa iyo. Ano man ang kalalagayan namin, ano man ang sitwasyon namin, hindi kami magsasawa na magpuri at sumamba sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, Ama, ang lahat ng sakit at karamdaman ay aming sinisira at winawasak at aming pinapakawalan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at igawad mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga pisikal na pangatawan. Sa lahat, Panginoon, na meron pong pangangailangan, ano man ito, Diyos, pinansyal man, Lord, emotional, Ama, in the name of Jesus, Lord,
I pray and I declare, oh God, open heaven upon their lives. And I declare, Father God, that truly you are our Jehovah Jireh, our provider. You are our El Shaddai, the God who is more than enough. At sa oras na ito po, Panginoon, sa lahat na may problema, sa lahat na may pinagdadaanan sa buhay, Lord, tunay na that you are the answer. Ikaw ang kasagutan ng lahat, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak as they continue their journey, Father God, this year of 2026. Lord, hayaan mo na kami, O Diyos, ay patuloy na magtiwala sa iyo. Patuloy, Panginoon, na magpuri sumamba sa iyo, O Diyos, upang patuloy naming maranasan the manifest presence of God in our lives. Lord, salamat po. Sa iyo po namin, Lord, pinagkakatiwala ang buhay po namin. At naniniwala po kami, O Diyos, na hindi mo kami pabayaan, hindi mo kami iiwanan. Lord, hindi mo kami, O Diyos, O God, hayaan na kami ay mapahamak. Kaya, Father God, minsan pa sa oras na ito, muli, salamat sa iyong ginawa sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagtakila at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat mo'y magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.